Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo, Panginoon. Ay, Aminin natin ang ating mga kasalanan. God bless you, Mama Mela. Ito maging karapat tayo dumapat sa mga pagkalimot. Panginoong Yesus, naparito ka upang magapi na masayang balita sa mga nahihirapan at nagdurusa. Panginoon, tawag mo. Panginoong Yesus, naparito ka upang bigyan ng kagalitan ang mga sayang banal. Kristo, tawag mo. Panginoong Yesus, naparito ka upang ipahalo ang kalayaan sa mga tibig ng pagkakasal. Panginoon, tawag mo. Panginoon, tawag. Gawad tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pagpay ko sa buhay ng mga ito. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tumayan mo ang pananabing ng sambayanan sa Pasko ng pagsigan ng Panginoon. Masakipin mo kami sa kanilang dulog ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo. Maso na kita. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofones. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag banghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Magkikiganap siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ko at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang buo ng lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sa salog ng tubig, sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa Poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan, ang kanyang pangalan.
kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. 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 Sunod mo, At sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Kung mayroon kang 2 tao, bigyan mo ng isa ang wala. Gayon din ang gawin ng mga may pagkain. Tugod. Dumating din ang mga publikano upang pamilya at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil na higit sa dapat sumingil. Tinanong din siya ng mga tao, ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong mag-iingi kanino sa pamamagitan ng pamimili o ng pagpaparangay ng ito po. Kasiyahan kayo sa inyong sahod sa lupa. Nag-aari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. Nakakala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa ako.
Siya ay makapangyarihan kaysa akin. At hindi ako karapat-dapat pagkalaan. Andito ako. Nakikinig. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang daya. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamay. Ngunit ang ipay, isunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinanaranawan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga naman. Kamusta po kayo? Ito po. Kapi natin ang katabi natin. Good morning. Good morning. Batiin natin ang Happy Gaudete Sunday. Happy Pagpapagod natin Gaudete. ang Panginoon sa umaga dito. Kaya ang bagong nasindihang kandila natin ay kulay pink. Wala pong halong politika ito, ano? Hindi, wala. Kasi last time na pagkamalan, no? Pati ang Santo Papa naka-pink. O sabi nila, ang kulay ng Santo Papa, mga pari, naka-pink. Gaudete Sunday. Saka napansin ko na, no? Parang paliit na kapidran pala sa akin dito na parokya na ito eh. Malapit na ba maging parokya ito? Sino ang tagawa nito at saka mag-maintain? Palakpakan natin bilang pasalamat. Medyo na-impress tayo kasi chapel siya pero maganda structure. So, Gaudete. Kung tayo ang tatanungin, ano po ba ang dahilan ng ating pagsasaya? O kanino po ba nagagaling ang ating kasiyahan? Ano po ba ang pinagmumulan ng ating kasiyahan? Kasi, bakit Gaudete? Ilang linggo tayo bago magpasko? 4 na linggo sa panahon ng Adbyento. So, yung corona ng Adbyento, ano ang hugis? Hugis, bilog. Anong sinisimbolo? Ang hugis bilog ay walang simula at walang katapusan. Sino yan? Ang mahal na Diyos. At ang Diyos na ito na walang simula at walang katapusan ay magiging tao. Ang kulay verde or green, ano naman ang sinisimbolo? Ang pagkakataon na makapagsimula o makapagbagong buhay at nagdadala din ng pag-asa. Ito po yung sa ating Ebanghelyo. Ay, naku, mabigat yan. Ang sinasabi ni San Juan Bautista. Siya yung tumulong upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. Nakakala ng barangay si Juan ang Mesiyas. Subalit anong sabi niya? Ibibinyagan mo kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbibigyan sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ito yung gagawin ng Mesiyas sa pagdating niya sa daigdig na ito. Subalit sa kanyang pagdating, tayo ay inanyayahan na patuloy na maghanda
Paano natin ihahanda ang ating mga puso, ang ating sarili? Tayo ay nanyayahan na maging masaya. So paano naman tayo? O saan kaya ang pinagmumulan ng ating kasayahan? Una, anong sabi ni San Juan Bautista? Ano po ang dapat namin gawin? Anong sabi niya? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Katawan. A healthy mind, a healthy heart, and a healthy soul go with a healthy body. So, time, talento. So, ayan, ito yung mga talent natin. Pagbabasa, no? Commentator, magsi, choir natin, nakapintin pa lang, nakakwire, mag-serve, pray natin, papasok na ng seminaryo. Ano pa yung mga talento? Sa paglinis, sa pagtulong, no? Whatever ways we can help. Pagbabahagi. Pangalawa, so ang kasiyahan natin, mas masaya tayo kapag nakapagbahagi tayo, nakatulong tayo. Sinasabi na nila na maigil na rin na tumulong ka kasi ikaw yung tulungan. Hindi yung madali. Pangalawa, ano pang sabi ni San Juan Bautista? Guro, ano pong dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Ano yung ibig sabihin? To act justly. To act with honesty. Huwag tayong magtarambong. Huwag tayong magdaya. Napagdaan ko noon, yung lola namin, grade 6 po yung natapos niya, no? After the war, the gera, no? 1945. So, ang nagturo daw sa kanila mga sundalo Amerikano. Kaya kahit grade 6 yung natapos, pwede na siyang maging teacher. Hindi ko makalimutan isa sa mga maraming salawin na sinasabi niya. Halimbawa, sabi niya, an honest penny is better than a stolen dollar. May kunting-kusing lang yan, mas nagiging pa yan. No, kapag maayos ang pinanggalingan, honest, tapat. Kesa, dolyar-dolyar na malalaki, sumalit, sa nanggaling, sa pagnanakaw. So sige lang, kung kailangan natin magtiis, we live within our means. Huwag masyadong mangutang. At huwag magnakaw. To act justly. At wala tayong inaapakang tao. Meron akong kaklase ng high school, ng isang araw, tumawag siya sa akin, iyak ng iyak. Kasi may nagutang daw, ayaw na pumayag. Yan, laki pa naman. Nabot ng dito. Pwede pa mo lang gano'n. Huwag kayong sumingin ng higit sa dapat sila. Pero sa Ingles, sinasabi dito, parang you have to be contented of what you have, or to act just. Pangatlo, so una, ano ka? Magbahagi. Pangalawa, maging matapat. Pangatlo, paano tayo magiging masaya sa araw na ito at sa darating na Pasko? Guro, ano pong dapat namin gawin? Anong sabi niya? Huwag kayong maghihingi kaninuman
sa pamamagitan ng pamimili upang paparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong mga sahod. To be contented. Paano tayo maging content? Kung marunong tayo selfless, marunong tayo mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Paano tayo mag-appreciate? Siguro ipapasok natin dito ang isang puso papasalamatin, a grateful man. Actually, isa ito sa mga nag-aaral sa psychology. Kung ninanais daw natin na maging masaya, kailangan turuan natin ang ating puso at isipan na marunong magpasalamat. Magpasalamat tayo. Huwag natin tingnan kung ano yung kakulangan lamang. Bagkos, mas tingnan natin kung ano yung meron tayo. Naalala ko tuloy yung pintuhan namin ng isa may bahay. Sabi niya, Father, darating ng Pasko. Subalit, nawalan ng trabaho ang aking hubby. Sabi ko yung hubby, husband. Ano pala ang tawag na doon? Sabi ko, paano yan? Sabi niya, ako na lang yung may trabaho. Siya nasa bahay. Sabi ko, parang napakalungkot ko ninyo. Posible, Father, kasi wala ka siyang trabaho. Hirap siyang maghanap. Parang gusto niya sa bahay na lang siya. Sabi ko, mukhang napakalungkot na yung nakikita niyo na siya ay walang trabaho. Sabi ko, kumusta naman siya sa loob ng bahay? Sabi niya, Father, na napakasipag naman niya. Actually, sa mga anak namin, siya yung nagpiprepare ng mga baon, ng pagkain namin. Sabi ko, alam niyo po, no, unti-unti niya parang nakita yung bahagi dito ng kanyang buhay. Nagkaroon ng hindi sa kanya mga bibig. Ayun yun, sabi niya po, bakit hindi ko yun nakita? Parang tinitingnan ko lang wala sa trabaho. Pero napakaswerte pala namin nakasama siya. So imagine. So pwede pala mangyari ito sa atin. Pwede tayong pabulagan, hindi tayo masaya, dahil nakita natin yung kulang. Subalit, hindi natin na-appreciate, hindi natin napasalamatan, hindi natin kinikilala ang mga biyaya na binibigay ng Diyos. Ang biyaya ng pamilya, ang biyaya na may pagkain tayo araw-araw, ang biyaya na maayos ang relasyon natin. So there are so many reasons to be happy. Una, learn to share. Magbahagi tayo. Konti lang. Isang basong tubig. Sabi ni Lord, hindi ko na yan kakalimutan. Dahil ang ginawa mo sa kapatid mo, ginagawa ko sa akin. Tapos, pangalawa, to act justly. Tapat tayo. Huwag tayong makontento tayo sa sahod o meron tayo. Huwag magnakaw. Bawal. Bawal mo, Lord. At saka injustice din yan. Sa mga tao na hirap. At pangatlo, ano ito? Learn to be grateful. Tingnan natin, hindi kung ano yung kulang, kundi kung ano meron tayo. At sa ating pagdiriwang itong banal na Eucharistia, sana idalangin natin sa mga Diyos na patuloy niya na patuloy ang ating buhay, ating puso at isipan.
Turuan niya tayo na magpapagbigay, maging matapat, at maging mapapasalamat. At yung panibahayan na dapat pagkasalan. Sampai sa Diyos na nagawa ko ng sumasampai tayo. Sa Diyos ang mga mapangaral Sa sa lahat. lahat, Panginoon natin, nagkatuwang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinangyari sa kabayan niya, nagpapasakot ng puso ko, nagawa sa puso ng tayo, tawag sa lahat. Nagkatuwang araw na tulong, yes, tulong po sa kanyang Diyos. Sa pangalan ni Juan Bautista, napagtanto natin na lubang kailangan ng pagbabalik loob sa kabila ng ating kailangan. Pabilis tayong lahat ng kanyang tulong upang nasa puso ang wagas na pagbabalik loob. Kung tutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Ano yung bigyan mo kami ng bagong kalooban? Para sa inang simbahan, sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway matagumpay nilang maitaguyod sa ating panahon ang misyon ni Juan na ako ng mga tao para magbalik loob, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga natutuksong maghanap ng kaligayahan ng malayo sa Panginoon, naway alalahanin nilang nasa pagtupad lamang ng kalooban ng Diyos ang kagalak at kalayaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, nawa ay tumindig sila ng matatag at hindi panghinaan ng loob, pinatatatag ng pagpapala ng Diyos at mga panalangin at suporta ng lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga nasa bingit ng kamatayan, nawa ay maging handa silang harapin ang banal na hukom ng may tapat na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at mapagkumbabang pagtitiwala sa kanyang awa. Manalangin tayo. Para sa ating pagsalubong sa taon ng Jubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Diyos ang buwan, bigyan mo ang aming asa, ay maging lagi na rin sulit sa pag-ibig ng dunya. Ating kasama sa iyo. Siya na, bukang ang aming paglalakad, at siya na bugwan ng aming paglalakad.